Sa mundong punong-puno ng dilim, tayo magsipaglaban. Kalayaan ay ating hangad. Ito'y ating ipanalo't igiit sa bawat sulok at daan. Ako, si Rizal, at ito ang unang yugto ng aking kwento. Si Jose Protasio Mercado Rizal Alonzo y Realonda o kilalang Pepe ay anak ni na Don Francisco Mercado at Doña Teodora Alonzo Realonda. Si Doña Teodora ay isang nakilang ina at pangunahing guro ni Rizal. Tulad ng pagpapanalangin, pagbasa, pagsulat at itinuturo din ng kanyang ina ang aritmetika. Mula pagkabata ay inahayag ni Rizal ang kanyang bigay Diyos na talento para sa sining. Sa edad na 5, nagsimula siyang gumawa ng mga sketch gamit ang lapis at natuto rin ito sa iba't ibang mga uri ng mga sining. Sa taong Hunyo 6, 1868, umalis si Jose at ang kanyang ama sa Calamba upang maglakbay sa Antipolo. At matupad ang panata ng kanyang ina na ginawa noong isilang si Jose. Ito ang unang paglakbay ni Jose sa Laguna de Bay, pagkatapos magdasal sa dambana ng Birhen ng Antipolo. Noong 3 taong gulang pa lamang si Rizal, ang kanyang mahal na ina ang nagsibing unang guro na nagturo na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Makalipas ang maraming buwan, sa taong din iyon tinuruan din siya ng iba't ibang pribadong tagapagturo, gaya na lamang ni na Maestro Celestino na nagturo sa kanya na magbasa, magsulat, relihiyon at sa asignaturang matematika. Sumunod naman si Maestro Lucas Padua na nagturo naman sa kanya ng lengguaheng Latin at Espanyol. At ang panghuli ay si Maestro Leon Monroy na nagturo sa kanya na palagahan ang sining. Sa bawat araw na lumilipas, mula noong namatay ang kanyang guro na si Maestro Monroy, napagdesisyonan ng kanyang tatang na siya ay kinakailangan ng pumasok sa paaralan. Kinakailangan ng ating anak na mag-aral sa paaralan. Hindi po pwedeng dito na siya sa bahay na mag-aral. Hindi ba't alam mo namang sakitin ang anak natin? Oo, ngunit siya rin ay lalakas at masasanay. At doon na nga nagsimula ang kanyang pakikibaka na malayo sa kanyang buong pamilya. Unang araw pa lamang sa binyan, ay nagsimula na agad ang kanilang klase sa pangunguna ng kanilang guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Buenos días, Padre. Buenos días. Siéntate, por favor. Tengo algo importante que decir. Jose, I have read your output yesterday. And why don't you continue writing poems? But why should I, Padre? Because life is all about chances and opportunities. Never leave anything to chance and never let an opportunity get away. Well, anyway, let's talk about it later. I have to discuss in your class first. Si, Padre. Naranasan din ni Rizal na kutyain ng kanyang mga kamag-aral. Bagamat siya ay halos araw-araw kinukutya ng kanyang mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng kanyang guro ay nagawa pa rin niyang magkapag-aral at mangimabaw sa lahat ng mga mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Isinama noon si Rizal ng kanyang kapatid na si Pasiano upang masaksihan ang pagbitay ng 3 paring Gamburza. Matapos ang karumal-dumal na pagpatay at pagbitay sa 3 paring martir, hinagpis at patinding kalungkutan ang natimo sa kanyang puso't isipan. Sapagkat ang kanya ding mahal na ina ay nasangkot sa kasalanang ibinibintang sa kanya na di umano'y kasama raw siya sa planong paglason sa kanyang hipag na asawa ng aking tiyo na si Jose Alberto. Noong 10 ng Hunyo taong 1872, dahil na nga din sa kagustuhan ng ama ni Jose na mag-aral ito sa Kolehiyo San Juan de Letran, sinamahan siya ni Pasiano para kumuha ng pagsusulit sa doktrina Kristiyana, aritmetiko at pagbasa. Subalit di naglaon ay nagbago ang isip ng ama ni Jose
kung kaya't nais na lamang nitong mag-aral si Jose sa Ateneo Municipal na kilala ngayon bilang Ateneo de Manila. Ngunit lingid sa kalaman ng kanilang ama, si Jose ay palihim na nagpunta sa Santa Mesa upang dalawin ang kanilang ina. Sinong kasama mong nagtungo rito? Ako lang po. Alam ko kasi hindi ako papayagan ni tatang kapag sa kanya ako nagpaalam. Sus, Mariosep kang bata ka. Sa susunod, yayain mo ang manong pasyano mo o di kaya ang nanang neneng mo. Opo. O siya, kumusta ang pag-aaral mo sa Maynila? Kapangalawang ranggol ako sa pagtatapos ng taon, pero hayaan nyo na. Sa susunod pagbubutihan ko pa. Palagi mo sanang tatandaan, Pepe, na kahit anong marating mo sa buhay, ay masaya na kami ng iyong tatang. O siya, mag-iingat ka. Sa ikalawang taon ni Rizal sa pag-aaral sa Maynila, nanirahan siya sa loob ng Intramuros at naging kasera ni Doña Pepay. Sa Ateneo, nakilala niya ang mga dating kaklase mula sa binyan at nagpursigi siya sa pag-aaral hanggang makamit muli ang emperador at gintong medalya. Nahilig siya sa pagbabasa ng nobela. Unang paborito niya ang The Count of Monte Cristo. Nang makalaya ang kanyang ina, nahati ang kanyang atensyon sa pag-aaral. Naging interno siya sa ika-4 na taon sa Ateneo at naengganyo ni Padre Francisco de Paula Sanchez na mag-aral ng mabuti at magsulat ng tula. Matapos ang unang taon ng kurso sa filosofiya at mga liham, lumipat siya sa kursong medikal. Pagkatapos graduate ni Rizal na may markang with highest honor sa Ateneo, nag-enroll siya sa UST para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ang ama niya na si Don Francisco at kapatid niyang si Pasiano ay pumayag. Ngunit tanging ang kanyang ina lamang ang hindi sumang-ayon dahil takot itong matulad si Rizal sa nangyari sa tatlong pari. Dahil naniniwala ang kanyang ina na kapag masyado ng madaming alam si Rizal, matutulad ito sa Gumburza na tinapos ang buhay sa pamamagitan ng garote. Abril 1877, nag-enroll sa UST sa edad na 16 si Rizal. Kinuha niya ang kursong Philosophy and Letters dahil sa dalawang rason. Una, ang nais ng kanyang ama at ang pangalawa naman ay hindi pa alam ni Rizal kung ano talaga ang kukunin niyang kurso. Dahil sa hindi pa niya alam ang kanyang kursong kukunin, sumulat si Rizal kay Father Pablo Ramon, rektor ng Ateneo na isa sa mga taong naging mabuti kay Rizal nung siya ay nasa Ateneo pa lamang. Humingi si Rizal kung ano nga ba talaga ang kanyang kursong kukunin. Makalipas ang 1 taon, sumagot si Padre Pablo na nagsasabing kunin niya ang kursong medikal. Tumira si Rizal sa bahay ni Doña Concha sa Intramuros, na kung saan malapit din dito nakatira si Kapitan Juan at Kapitana Sanday Valenzuela na may kaakit-akit na anak na babae na si Leonor Valenzuela. Habang naglalakad si Rizal sa madilim na daan, may nakasalubong siyang lalaki. Dahil sa madilim ang paligid, hindi niya ito mamukaan at hindi siya nakapagbigay bati ng magandang gabi. Habang papalapit na ang lalaki, agad niyang nakilala at ito ay si Teniente ng Guardia Civil. Dahil hindi nakapagbigay bati si Rizal, ang Teniente ay nabastos at agad nito nilabas ang kanyang espada at dinaplisan ng kaunting sugat si Rizal. Hanggang magsumbong si Rizal sa gobernador. Ngunit dahil mababa lamang ang tingin nila sa mga Pilipino, hindi nila binigyan ng hustisya ang trahedyang sinapit ni Rizal noong gabing iyon. Pagkatapos niyang matapos ang 4 na taon sa UST, may plano si Rizal na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng medisina sa Espanya. Sinuportahan naman siya ng kanyang kuya at hindi na siya nagpaalam sa kanyang ina dahil alam niyang hindi rin ito sasang-ayon sa kanyang pag-alis. Mayo 3, 1882. Umalis si Rizal at sakay ang barkong Salvadora pagka Mayo 9. Nang nakadaong na ang barkong Salvadora sa bansang Singapore, si Rizal ay nagrehistro sa Hotel de la Paz. Pagka Mayo 11, si Rizal ay sumakay sa barkong Gemna ng Europe. Pagka Mayo 19, ang barkong Gemna naabot ang Point Galilee o tinatawag na Seacoast of Ceylon. Pagkailang oras, ang barkong Gemna ay dumating sa bansang Colombo. At pagkailang oras, ang barkong Gemna ay tumuloy sa Red Sea Terminal at hanggang ito ay naabot ang port at dumaong ito sa lugar ng Marseilles. Hunyo 15, umalis si Rizal sa Marseilles sakay ang tren at sa taong Hunyo 16, 1882,
ito ay nakarating sa kanyang destinasyon sa bansang Barcelona. Habang siya ay nasa bansang Barcelona, sumulat siya ng sanaysay na ang pamagat ay Amor Patrio o Love of Country. Ito ay isang makabansang sanaysay at napasa ilalim sa pangalang Panulat ng Laong Laan at ito ay ipinasa sa Diaryong Tagalog. Sa taong iyon, buwan ng Nobyembre 3, nag-enroll si Rizal sa Universidad Central de Madrid sa 2 kurso. Ang mga kursong kinuha niya ay ang kursong Medisina at Filosofiya at Liham. Nag-aral rin siya sa pagpinta at paglilok sa Academy of Fine Arts ng San Fernando. Inaral at prinaktis rin niya ang fencing at pagbabaril sa Hall of Arms E. Carbonell. Sabado ng gabi ay binisita ni Rizal ang tahanan ni Don Pablo Ortega at ito ay sinulatan niya si Consuelo ng tula. Subalit, hindi ito nagpatuloy sa pagliligaw dahil meron na itong Leonor Rivera. Lumahok si Rizal sa Acacia at ito ay naging isang master mason sa kanyang La Solidaridad at binati ni Rizal sina Juan Luna at Felix R. Hidalgo sa pagkapanalo nila sa 1 at 2 pwesto. Hindi nabigyan si Rizal ng diploma sa kanyang pagtatapos sa kursong doktor dahil hindi ito nagpresenta ng kanyang thesis at wala rin itong sapat na pera para bayaran ang mga gastusin niya sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa Madrid, si Rizal ay nagtungo sa Alemanya upang magpakadalubhasa sa ophthalmology. Partikular niyang pinili ang sangay ng kursong medisina dahil gusto nitong gamutin ang kanyang ina na may sakit sa mata. Narito na ako sa Paris, ang lungsod ng lihim na pangarap at kaalaman. Siya ay naglalakad sa mga kalsada ng lungsod. Tinitingnan ang mga gusali at tanawin. Si Rizal ay nakikipagtalakayan sa mga intelektual na kaibigan sa isang kapehan sa Paris. Ang mga pag-uusap at talakayan dito sa Paris ay nagbubukas ng mga bagong ideya at pananaw. Nakipag-usap si Rizal kay Juan Luna, ang dakilang master ng brush at iba't ibang uri ng sining na mas pinahusay ang sariling pamamaraan sa pagpipinta. Si Rizal ay naglibot sa isang museo, pinagmasdan ang mga obra ng sining at kultura sabay si Juan Luna. Ang sining at kultura ng iba't ibang bansa ay nagpapalawak ng aking kaalaman at pangunawa. Dumating si Rizal sa Berlin, siya ay naglalakad sa mga kalsada ng lungsod na puno ng determinasyon at pag-asa. Narito na ako sa Berlin, handang harapin ang mga hamon at magbigay inspirasyon sa aking bayan. Ako si Rizal at ito ang unang yugto ng aking kwento.